akin. Siyempre, nagpasalamat ako dahil hindi niya ako pinabayaan. Saka yung self ko, gano'n din. At sila mama, siyempre dahil sa kanila, wala ako, diba? Yun. Saka papasalamat din ako nung last time. Yung last Monday. Basta mahabang kwento ko siya. Parang naging in favor lahat sa akin. Alam mo yung anak, maganda ng nanay niya sa tatay. Kalandakan yung anak. Kaya ito talaga yung ibig ng anak. Alaga niya. Kasama sa akin. Yung mga ganyan. Maalala. Amen. Yung mga nagkaroon. So, meron sa kamay ng babalik. Lagi din nag-aaral. Amen. Yung mga nagkaroon eh. Tapos natin mga nakimahal natin yan. Sabi nga eh, sa pala ng lamang gamot niya, makagamit tayo. Di ba? Yung kailangan mo sabi eh, doon ang problema nanay. Yung sa mga bagay na hanggang sa kamalan ng mga anak. Amen? Ngayon po nga po nandiyan pa natin yung sarili. Lalo ko sila, sila po yung tayo sa ng Diyos. Wala po ating pahingan sa araw ito. Hindi ko na sa ating puso. Tetap ang Diyos malaga sa ating buhay kahit baka siya rin ito. Ang bagay ko na ang Diyos ay ating kami nalagay sa ating buhay para po tayo ay magpapamuhay ayon sa utos ng Diyos. Ginapon ko ay wala tayong Biblia na dyan, pagkaya po natin sa mga Panginoon. Sa pwera tayo sabihin, ay po tayo, kukulit tayo. Kung ano ibig sabihin ng Biblia, ang ibig sabihin ng talata ngayon, mag-share po tayo, pemilya. Para yung nag-share tayo sa Diyos. Hindi lang po tayo ng Panginoon, kung tayo lahat. Kaya magkaroon po ng isang bagay na mag-participate itong representan ng Diyos. Sino po ba? Malaga po ito. So, ako po natin ang berkat ng Panginoon, ang Ibigero, ang Napon, at ang kapatid si Badal Mato. Isang biyayang hapon po sa mga Islam. Lalo na po sa kaarawan. Lalo ko nakakatulong sabi ko ako na ang Diyos ko at hindi ko sila ang mga pangako. Kung minsan man ang magbibigay mo sa anak ang aking ama po ba? Kaya nalimutan na po ba ang Diyos sa bagay na isang niya sa kanila niya para sa atin? So wala siyang ginagawa sa akin niya sa kanila niya. Tama po ba? Isang trial, isang problem, ginagamit na to para maging mabuti tayo isang Kristiyano. Tama po ba? At even yung kanyang pagtutuloy na ginagawa na minsan sa ating buhay, this is a part of His great plan for us. No? Siya nga yung pattern eh. Yung pattern, di ba? Tayo yung clay. Minamolde na tayo ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang wangis. Tama po ba? Kaya nga po lahat ng mga bagay na hindi nagiging katulog sa harapan niya, habang tayo ay lumalakad sa Panginoon, kunti-kunti na ito, tinatanggal. Amen po ba? Kaya naman po kapag ito, kahit sa galing ko at manalangin, aming Diyos, aming Ama, kami po ay sama-samang lumalaki, at nagpapasalamat Panginoon sa patuloy na buwan sa lahat, dahil pinagkakagabi po sa iyong mga anak. Dalawin ko sa Panginoon sa ako ito, ang pagsama ng iyong Santo Espiritu sa aming kalagitnaan, at siyang magbibigay sa amin ang sapat na karunungan, sapat na kaalaman, upang maintindihan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo po bukas ang aming puso, bukas mo po ang aming isip, natanggapin namin ang mensahe ng pagpapala sa hapon ito. Naniniwala po kami na meron po kayong magandang gagawin, Panginoon, sa buwan ng bawat isa. Kaya naman po, Panginoon, malaya po kayong kumilos at iniimbitahan ka namin sa aming kalagitnaan na siya po ang mga bitan sa bawat isa, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mas-saturate ang niya salita ang aming Espiritu, Panginoon. Palakasin mo ang aming spiritual na pamumuhay. Kailangan po namin na anumang bahay kami at kasalanan na makikita mo, Panginoon. Amin po itong hinihingi na kapatawan. Igasa mo po kami ng iyong panayos at gawin mo po ang karapat dapat sa pagharap namin sa iyong kapitan.
pasensya, Panginoon. Salamat po, Diyos. Wala po kami ibang kumikilala, kundi ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Wala po kami ibang tinataas, kundi ang kapangyarihan sa unang kanigaw nito. Pakuran nito ang inyong banal na dugo, sa inyong Espiritu ang aking kasulot ng lugar nito. Maging ng inyong mga anak, ano man ang gawa ng paaway, naglang Panginoon. Ano po kinaman sila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kapatuloy mo, Diyos, na magbalik ka sa buhay ng inyong mga anak. Sa mga sandalong ko, sa iyo tinatalaga, pinagkakatiwala. Ang nalalating oras ng gawain ito sa pasimula hanggang sa katatapos, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang inyong gawain. Ito po ang musamang dalangin. Kami salamat sa pangalan ng Jesus, sa lahat ng mubigan ng Amen. Sa Galatians chapter 5, verse 2. Sa aklas ko ng Galatia, sino po nga makakita makikita nga ako sa wikang Tagalog? Kapitulo 5, versikulo 22 po. Sige po, sino po makakita nga po sa kasalanan? Galit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kapagdaan, kabutihan, kapatakan. Ang sabi po dito, sa verse 3 po, pag-asal po ng verse 2. Kahit ang bunga at pag-ibig na nabibig, walang upaw sa pag-ibig. Walang upaw sa itong mga bagay. Amen. Yung hindi ko po, pag-isa po Tagalog, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagtitigil sa sarili. Walang batas laban sa mga bagay na ito. Tunay nga, makikita po natin dyan, butalyo na ng ating Panginoon Jesus ang talaga dapat maging karakter ng isang Kristiyano. Ano po ba? Kung gusto nyo po malaman kung ano po ang kabuuan ng isang karakter ng isang Kristiyano, ito na po yun. Dapat na po ang mga Kristiyano ay may bunga ng Espiritu ng ganito. Ano ba po yung mga bunga na yun? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagtitigil sa sarili. Yan po yung buong, sinangkot siya o kabuuan ng isang Kristiyano. Ano po ba? Kaya nga po, sa orapong ito, bibitas po tayo ng isa sa mga bunga ng Espiritu. At isa po sa bibitasin po natin dito sa ating pag-aaralan, ito yung tinatawag na kahinaunan. Ano po ba? Ano po sa Tagalog ang kahinaunan? Ay, ano po sa kahinaunan? Patient. Hindi po patient, ha? Patient. Ano po ba? At dito sa hapong ito, nakikita ko na ito po yung isa sa mahalaga na dapat po natin ma-enhance. Na dapat po natin ma-build sa buhay natin. At ito rin po yung isang bagay na dapat po matatag at hindi po nawawala po sa buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po, hindi kayo magkakaroon ng pag-ibig sa kapwa kung hindi kayo mapagpasensya. Tama po ba? Pagkat lahat ng tao na hindi mo makakasundo at meron mang isang tao na biglang pumunta sa'yo, bigla ka nilang makakasap kung wala kang pasensya. Paano ka magmamahal ng isang tao na kung wala ka namang pasensya? Tama po ba? Paano ka makasalamuha sa mga tao kung wala kang pasensya? Tama po ba? Ang tandaan po natin, lahat po ng ginagalawan natin, hindi maaaring ay makikisalamuha sa ibang tao. Tama po ba? Kaya naman po sa hapon ito. Ito po yung isinisigaw, isa sa mga sinisigaw ng ating apostol na si Pablo, na kung saan ito po yung ating isa sa mga dapat i-develop sa ating buhay, pananampalataya. Ano po ba? Tignan niyo po, maraming mga kulto ngayon. Ilan na ang mga kulto na nagsasabing darating ng ating Panginoon?
Sabi nila, sa ganitong petsa, darating na ang ating Panginoon. Sa ganitong araw, ganito lang po, darating ang ating Panginoon. Ano po ba? Pero sila po ay na-go. Dahil sa kawalan nila ng pasensya. Alam po ba? Kaya o, yan po isa sa pinakamayroon sa lahat kung wala kang pasensya. Madali kang magsintensya. Alam po ba? Pag wala kang pasensya, madali kang magsintensya. Alam po ba? Kaya naman po, meron pong isang Kristiyano, bagong Kristiyano, lumapit siya sa isang mature na Kristiyano, o matanda na sa pananampalataya. Sabi niya itong batang Kristiyano to, ipag-pray niyo mga po ako na magkaroon po ako ng tinatawag na kahinaunan o patience. At sabi ng Kristiyano, sabi nung mature Christian, ito panalangin niya. Lord, sa araw na ito, bigyan mo po ang tao na to ng matitinding pagsubok. Sa araw na ito, sa umaga nito, bigyan mo po siya ng matitinding pagsubok. At pagdating sa hapon, bigyan mo po ulit siya ng matitinding pagsubok. At pagdating sa gabi, ay teka lang, tinutulong lalaki. Hindi po pagsubok ang humingi ko. Pasensya. Sumagot itong matagal na isang sabi niya, hindi ka magkakaroon ng pasensya kung hindi ka makakaranas ng matitinding pagsubok. Ano po ba? Kaya naman po, bago po tayo lumalim sa ating pinag-uusapan, ano po ba ang ibig sabihin ng patience? O kayo na muna. Si Sister Shirley po, ano po ang kakahulugan ng sarili ng kapitasyon? Wala pong mali po dito ha. Ano po para sa inyo ang kahinahunan? Pagtunawa sa taong kung halimbawa meron siyang nagagawa. Magiging lalo na yung hawak mo kayo ng mga bata, grade 1 o hindi lang, 1 to 6. Talagang may dumarating na pagsubok na kung hanggang saan ang iyong pagtunawa sa ginagawa nila. Dahil depende ang lalo nila. Dahil yung talagang super ikot, super bigas ng ulo ay nasa sa ikot. Kasi magkakaroon ng pagtunawa sa kanila, wala. Hindi ka pa rin ang bata o kulit. Ito ka na lang ng kailangan pagtunawa. Ito ang magitan ng pagtunawa. Salamat po. Ito pong paliwanag po yung pagtunawa. Kapag pinay-try po natin ang saltang pagtunawa, pag-himay po natin tunawa. Hiwalay po natin yung salta, una, ang awa. Ang unawa. Tama po ba? Kaya nga po, sinasabi sa atin, dapat lagi na una ang unawa. Tama po ba? Na mga kapatid sa Panginoon, meron pa po ba magbibigyan ng Panginoon para sa kanya kung ano po ang saltang kahinahunan. Si Brother Ivan, ano po para sa iyo ang kahinahunan? Sinusinuwa ka ng ibang mga tao, pagtitigil sa sarili. Ano po ba? Tama rin naman po. Kaya po ba? Kasi pag sinusinuwa ng ibang tao, pinasal ng ibang tao, tama po ba? Kung tituloy ka, marami kang mga kaaway, tama po ba? Sa lahat na nangyayari sa buhay, wala kami kaaway na tao, wala kang makakatulog, wala kang pagtitigil sa sarili. Ano po ba? Sarili, ano po ba sa inyo ang kahinahunan? Amen. Kasi po natin, dahil sa mga pagkakulugan natin, kung muna kay Sister Shirley ay para sa kanya unawa ang kahinahunan. Kay Brother Ivan ay pagtitigil sa sarili. Sa Eddie naman po ay pag ano sa baba ang loob. Alam po ba? Alam niyo po, yung puno na bubuo ng pasensya.
Pag nagdidibero po yan sa atin, nagkakaroon tayo mismo sa sarili natin ng itong pakulugan at kung tayo nag-a-adjust. Kaya nga po, ang relationship minsan ay ito po yung tawag Egypt Dubai. Egypt Dubai, alam niyo po yung Egypt Dubai? Alam niyo po, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon dapat may Egypt ka. Sa lahat ng aspeto ng relasyon, hindi sa lahat ng pagkakataon may Egypt ka. Pag okay, ito ba yan mo? Ano po ba? Okay naman eh. Alalahan mo. Pero pag nakikita mong nawawala sa hulog, isip-isipin mo. Ano po ba? Yun po, no? Para po sa atin, minsan, ganun po ang pagpapatensya po natin sa isang tao. Dapat po, ganun. Kapag okay, ito samahan mo, okay naman eh. Diba? Pag hindi, ang hindi okay, medyo distansya ka. Diba? Now, ito po, magbibigay po ako ng ilang pakumulugan, no? About ang kalinaunan ng patience. Ito po, ang patience daw po, sa wikang English na babasahin ko, patience is self-restraint, which does not hastily retaliate against a wrong. When someone does you wrong, how you respond. No, ito daw po ay pagkagulan ng Eastern Ellie. So ito daw po at ang gratitude, ito daw po yung pagpipigil mo sa iyong sarili. Pag merong gumawa sa iyo ng isang bagay na hindi maganda, o hindi mabuti, o hindi maganda sa pagdinig mo, ito daw po yung pagpapasensya. Amen po ba? Kahit sabihin mo, nanginginig ka na sa galit. Yung alam mo po, nakaraan sa kanyang ganon, yung parang puputo ka sa galit yung sumisikip na yung dibdib mo. Nakaranas lang po kayo ng ganon. Pero, at the end, nagawa ng pigilan. At sabi ng iba, pag hindi ko kasi inilabas ko, baka magkaroon ko na sa puso. Ano po ba? Ang totoo po, pag ginawa niyo po yun, at nasanay niyo ang sarili niyo, na pigilan ang sarili niyo magalit, ito po ay isang magandang bagay para sa inyo. Ano po ba? Pangalawang bagay po, patience daw po is an ability to accept, delay, or disappointment graciously. Ito daw po yung mga pagkakataon na meron kang mga inaasahang bagay. Ito, manimitan ko na rin ito, sa katakutan, may darating na kung ko. Ayun po ba? Inaasahan niyo po yun. Minsan, inaasahan sa katakutan, may darating na kung pera. Kaya ang gagawin ng iba, itinapangutang na po. Ayun po ba? Itinapangutang na po yung inaasahan nila darating na pera. Ngayon, sa kasamaang palad, na-delay. Hindi dumating po sa tamang araw o petsa na pinag-usapan. Ano po ang pakiramdam natin minsan? Totoo po, di ba? Nakakaranas tayo ng gano'n. Doon meron tayong ibang inaasahan na yun na lang talaga, tapos bigla kang hindi darating. O meron na nga po sa'yo na ganito, pagkakalooban ka ng ganito, and then something's going wrong, hindi na masyadong natupad on time, na-delay. Paano po ba tayo pumupreso sa gano'n? Ayun po ba? Paano natin yung posisyon? Paano natin yung delay at disappointment sa ating buwan? Hinayaan mo natin. Kasi nangyari na sa yung pinangakuan ako. Ngayon, sabi nila galing mo dito kami. Nakita ko, kung dadating para sa akin, kung hindi naman, kaya ano, gano'n. Kasi kung ilalagay mo rin sa iyo, ano bang tumika, hindi sa puso. Tama din naman po. No? Ay, tumagin kanila. Salamat po. Nasabi nga raw po, kundi bukol, kundi bukol. Pag hindi ito sa'yo, hindi ka tatamaan. Tama po ba? Alam niyo po, mayroon din talaga minsan, sinusukat tayo ng Panginoon. Alam po ba? Kaya naman po, pag nag-pray kayo, tandaan niyo po ito, ng station sa kayo nahunan, asahan niyo na maraming pagsubok na darating sa iyo. Kasi nag-pray ka, tama po ba? Ng pasensya.
For example, marami po tayo ganito, God, bigyan niyo po ako ng kahinaunan at pasensya pa sa taong ito. Ano po ba? And there was a time na mararamdaman mo, itong taong na itong pinag-pray mo, na nanghingi ka ay Lord ng pasensya, and yet, siya yung ginagamit ng Lord sa'yo para i-dilong prayer mo. At alam niyo po ang isang magandang bagay, kung itignan niyo po sa isang positibong paraan, ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa akin buhay. Ano po ba? Kaya nga po ang pera may dalawang mukha eh. Isang harap at isang likod. Kung ilang po ay lagi nasa harap, meron po siyang likod. Kaya nga po ang pagtingin natin sa bagay-bagay na nangyayari sa akin, harap at likod. Balance na eh, hindi sabihin. Ano po ba? Na mga kapatid sa Panginoon, ito pa po, ang isa sa kahulugan. No? Bakit tayo punta? Sabi nga po, ang patient daw po, ito lang po yung pagka natatanggap daw po natin, yung mga delay at disappointment, and yet, may kakayanan tayong hindi pag hindi po nangyari yung mga bagay na nakasahan natin. Ano po ba? Bigla ko naman nagkakasakit. Hindi ko naman masagot. Sa tuloy na araw, ay dinala sa London. Yun. So yun. Ang bagay po, napakulagan ko po sa patient. Patience is a powerful attribute that enables a man or woman to remain steadfast under strain. Ito daw po ay yung pagbibigay sa atin ng isang magandang katangian na manatili tayong kalmado sa mga bagyo at problema ng buhay. Ano po ba? Alam niyo po, minsan pag may problema tayo, takot na pressing issues na meron tayo na inarap, lalo po sa trabaho, minsan sa pag-aaral, sabay-sabay po yan, lalo pag graduation, nandiyan na po yung staff, nandiyan na po yung project, nandiyan na po yung everything, lalo na po sa mga graduate. So, grabe. Grabe ang pressure. Ano po ba? So, kahit sa trabaho, binigyan ka ng deadline, binigyan ka ng projection. Itong taon na to, itong buwan na to, ito ang projection natin. And yet, kalahati ng palang ng buwan, wala pang pumapasok. At nakikita mo na yung deadline. So, nakikita mo na yung deadline. Kaya, hindi ka na mapakalit. Kaya hanggang sa pagtulog mo, kasama mo ang trabaho sa bahay mo. Kaya pagdating mo sa bahay, napakainit ng ulo mo. Huwag mo muna lang ako sa akin, ang dami sa iniisip. Kaya nga yung boss namin dati, ang sabi niya, ang problema sa trabaho, inutulan ko sa opisina. At nagagawin sa bahay, iba na. Ano po ba? Meron pong nagbibigay po siya sa atin ng iba yung kabaligtaran. Tama po ba? Alam niyo po ba yung iba yung kabaligtaran? Hindi mo po normal na pag-aalala. Matinding pag-aalala. Nung hindi ka na ba napapalagay, nung hindi ka na nakakapagtulog, nasisira na yung tulog mo, kung masyado na-stress, dati ang noo mo, ang kinis-kinis. Ngayon, puro salagwit, puro high-petelo. Kaya yung pawis mo, dapat ganito bumabag ka, umaalong-along sa isip. Dahil po, masyado na po, may stress. Ano ba? Pero ako na Stress. Kaya ako meron pa isang kata, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Alam niyo po, bakit yun ang sabi ng tunay ang buhay ng Kristiyano? Dahil nang po sa kanaling kahilayan niya. Alam po ba? It produces joy. Alam po ba? It produces peace. Tama po ba? It produces kindness. Ano? Diba? Kung merong aaway sa inyong isang tao at ikaw nagpasensya, hindi mo po ba pinapakitaan ng kagandahan ng tao? Ang sabi nila, pag nagalit ka daw, patuhin mo daw ng tinapay. Pero tapos daw nasa loob ng garapon. Para daw may impact.
Hindi mo gano'n. Kapag mo na siya sinapay, naglang ka lang palaman. Huwag naman mag-grip pa. Alam mo ba? Mga kapatid, balik po tayo. Yung nabibigyan tayo ng mga difficult circumstances, ito po yung mga difficult circumstances na maghihiwalay na yung mag-asawa because of pressures. Kasi, hindi na sila magkaintindihan. Lagi na lang sila nag-aaway. Alam ko ba? Kaya ang solusyon na lang siguro nakikita nila ay mag-hiwalay. Isa sa mga nagsisilip problema po yan. Tama po ba? Difficult circumstances. Pero itong mga pagkakataon, gagraduate na lang siya ilang buwan nilang. And yet, may nangyaring problema. Yung pera na ipupista na para sa kanyang graduation o pambayad sa kanyang natin ay nagamit. At kailangan niyang huminto. Diba, difficult circumstances? Tama po ba? Meron pa rin pong isang difficult circumstances. Pamimiliin ng doktor kung ano ang ililigtas, ang nanay o ang bata. Tama po ba? Yan po yung mga difficult circumstances, mga sitwasyon na kailangan mong mamili. Amen po ba? Mga sitwasyon na hindi po talaga favorable sa atin. Amen po ba? Yung asawa mo sa pagkikita mo. Yung asawa na lang. Amen po ba? Na mga kapatid sa Panginoon. Ito yung mga difficult circumstances. Ito pa yung mga difficult circumstances. Yung nagpapalaki ng batang makulit. Yung may AHDN. Alam niyo po ba yun? Yung nagpapalaki ka ng merong AHDN at gali. Meron po akong makilala pastor. Alam po ba? Yung attention ba? Meron po siya anak. Grabe yun pag nakakain ng ano yun. Ng matamis. Naku, parang tumpo yun. Grabe yun. Grabe sa likod. Grabe sa sikip. Alam mo ba? Kaya nga, nakaka-inspire isipin mo kung mga makulang meron. Alam ka naman, gano'n nila ang pagpapatensya kasi sa ibang tao. Hindi nga, ikaw nga yung sinabi ko, yung kapitbahay namin, yung bata, napangalan din. Oo, hindi lang, nabigan ko rin sa kulang. Yung nakakain, magbuwan mo rin. Oo, meron pala sa Instagram. Oo. Eh, ganun po. Kaya naman po mga kapatid sa Panginoon na isa sa mga matitinding pagsubok sa magulang yun. At ito pa, buti na lang hindi po tayo sa Amerika lumaki. Dahil po ba kasi sa Amerika, pag ang magulang tumanda na, binabato na sa home or ano po ba dito sa atin? Lumalaki po yung mga magulang sa bahay po ng magulang nila, ang mga anak nila. Pero minsan, pagsubok po sa ibang tao, napapagod silang alagaan ng kanilang mga nagtatanda ng magulang. Alam po ba? Pero mga kapatid sa Panginoon. O yung merong mga ibang mga kamag-anak na meron, ito pa yung sa mga ito na meron po kayong mga inaalagaan mga mahal sa buwan na bedridden na. Ikaw na nagpapalit ng pampers, ikaw na nag-aasikaso ng mga dumi at everything sa kanya. Napakahirap po nun. Bago matulog ka, I remember, meron po akong inaalagaan ng nakaka-challenge. Alam po ba? Pero sa biyaya ng Panginoon, alam po ba? Dahil sa kainahunan, ito lang po masasabi nyo. Itong mga bagay na itong pinagkikisan ko, matatapos at matatapos at matatapos yung ang mga bagay nito. Tandaan po natin ang ating Panginoong Yesus. Nakaranas siya ng matinding panlalait, palinibak, talaga naman sinaktan siya. Alam po ba? Pero hindi na putok na salita laban sa mga tao na gumagawa sa kanya ng mga bagay na hindi maganda kung hindi niya po ginawa. Alam po ba? Kung tutuusin ang Panginoon, kaya naman padala ng libungan para sa mga tao niya. At piliin niya na lang kung sino ba talaga yung tunay na nananampalataya sa kanya. Alam po ba na mga kapatid sa Panginoon? Ito po yung dahilan
kung bakit nakaka-move tayo sa mga difficult circumstances ng buhay natin. Dahil kayo na kaya nawapansin ko pag galinaan ka, kung saan magbagay na masalimuot sa hindi malaki. Alam ko ba? Nagiging ano ka, kalmado ka. Alam niyo po ako pag ako na-pressure, hindi ko pinipressure na yung sarili mo. Hinahayaan ko lang, mangyari. Kasi wala na akong magagawa sa mga bagay na yun. Alam ko ba? Inaano ko nila, nagpo-cool down na lang ako. Alam ko ba? Lang mga kapatid sa Panginoon. Isa sa mga strategy ko po yun. Pag mga nag-pressure na ako, may mga bagay na nag-pressure sa akin, naano ko yung Panginoon, pinatuloy ko nila. Dahil pag ito, gano'n lang ako. Hindi ako nagpapa-apekto doon sa mga bagay na yan. Ako, ginagawa ko pagkakain na lang. Yung iba, na yung kahinahunan nila na po-convert sa mga ganung mga bagay, kakain ng madami. Kaya sa Amerika, pag kusinado ng tao doon, kain talaga ng kain kaya maraming ubita Amerikano, tama po ba? Sobrang dami, di ba? Kasi pag sila yung problemado, ang tanging way nila para mawala yung problema, ay kain. Tama po ba daw? Going back. Ito po yung isa sa mga perfect definition. Ito sa mga favorite definition ko about patience. Na mga kapatid sa Panginoon. Ito po yung definition ko, personal definition ko sa patience. Ito po mga kapatid. Patience is a calm endurance based on the certain knowledge that God is in control. Patience is a calm endurance based on the certain knowledge that God is in control. Ang kamay ng Diyos, dalawa. Kaliwa at kanan. Kung malalaglag ka sa kaliwa, asasalin ka ng kanyang kanan. At kung malalaglag ka ulit sa kanan, meron ulit siyang kaliwa. Pansalo sa'yo na, ano gusto ko pa ito ng mga kapatid? Hindi ka lalabas sa kung talaga po ito po ay sinasayo sa sarili mo na maging naglawan ka. Ang Diyos magpapasensya nga sa akin kasi kung di magpapasensya ang aking Diyos, totoo, man nagagawa natin siguro din. Ano naman, grabe. Tama ba? Umupulog, mabibitan, tama ba? Pagkukulat ka na, mag-isa ka tinatamaan ng umuulan ng apulo, para kasi pinaasin ka ng mga bulalakaw. Pagkulat ka na, ikaw na lang nagugusta mag-saga. Tapos, bigla na lang may isang tsunami na biglang darating sa daan mo at ikaw lang yung malulunod. Alam ko ba? At sa gitna ng mod, biglang bubuka, doon sa kinatatayuan mo. Diba? Kung may lang akong magagawa, di ba ganun yung gitna talaga? Lalo na po sa Old Testament, ganun po ang nangyayari. Kapag sila sa puso, hindi po mapagpatensya ang gitna. Kasi baito sila. Ngayon tayo, by grace. Na mga kapatid sa Panginoon, isipin natin, lahat ng pagkakatakot, ang Diyos ay laging kontrolado niya ang lahat ng nangyayari. Even the very single details na nangyayari sa buhay mo, God is in control. Tama po ba? Naranasan niyo na po ba na walang-wala na kayong nagagawa, walang-wala na kayong magagawa doon sa bagay na yun, and it still magkakaroon pa rin ng magandang resulta. Tama po ba? Alam na po, ganun yung bagay niya eh. Minsan lang kayo nauna ng pagkudis ng papayapatan. Amen po ba? Parang isang lalaki na meron siyang relo na wala po doon ng kanyang kamalig. Ay yung kamalig niya punong-punong ng dayami. Hindi niya alam kung saan yung lalaglag. Yung relo niya. Kaya, yung relo niya meron sentimental value. Hanap siya ng hanap. Hindi niya makita. Kasi kailangan niya makita yung relo na yun. At sa sobrang sobrang inisya, tumawag na siya ng isang tao. Pag nakita mo ang relo ko, sabi na rin sa tao, bibigyan ka sa ng 100 dollars. Oh, 100 dollars. Kung ang 4,000 pesos, nilistado niya, tama mo ba? Now, sabi ng lalaki, sige, yung lalaki na ganapin, pero hindi niya nakita. At maya-maya, lumabas yung lalaki, pero yung naganap, gusto niya ng
Kasi tumahimik lang. Tumahimik lang siya ng pagsasabi. Para lang sa sobrang tahimik niya, hindi na siya kumilos gumalaw, nag-concentrate siya. Narinig niya po yung nalaman na ngayon kung saan nandoon mo. Minsan, alam mo po, kailangan natin maging kalmado para marinig natin yung maliit na tinig ng Diyos. Yung kalbuhan natin. Ano po ba? Minsan namungusap na ang Diyos eh. Namungusap na ang Diyos sa atin. No? Pero tayo, sobrang natin kapagatagan at talagang balita na tayo, hindi na tuloy natin narinig yung Diyos. Kaya yung nagkakalit tanong, paano mo nakita yung ulo ko? Tumulunod lang po. Kasi ngayaan ko lang maging kalmado yung sarili ko at alam ko sa sarili ko na may alam ko ba? Kaya nga sabi sa Isaiah, chapter 40, verse 31, those who wait upon the Lord, alam ko ba? They shall renew strength. Alam ko ba? Ang lahat na po na naghihintay, Isaiah 40, verse 31. Alam ko ba? May ibasa nga po, ako kung makita po natin, si Albert, may ibasa nga po, Isaiah chapter 40, verse 31. Verse 31. Malapit na po tayo matapos. Ngunit ang pagtitiwala kay Yahweh Ito. ay nagpapanibago sila at lakas na'y makikulan o walang pago na pakpak ng kabila. Amen. Ano niyo po, isa sa mga katangian ng isa sa pinakamakapangyarihang parte ng katawan ng agila ay yung kanyang pakpak. At ang ugali ng agila ay ito. Hindi po siya yung ibon na pag merong bagyo at merong malakas na unos ay nananatili sa ilalim ng mga puno. Ang ginagawa niya, nilalabanan niya po ang malakas na ulan, hagutit ng hangin, pataas, at patuloy niyang inakaway ang kanyang malakas na pakpak at nananatili siya sa ibabaw ng bagyo. Ano po ba? Kaya tignan niyo po, habang natitiwala kayo sa Diyos, natitiwala sa Diyos, yung problema, tinutungtungan niyo lang na tinutungtungan, makapansin niyo na lang, na mas malapit na kayo sa Diyos, mas mataas na kayo sa problema. Ano po ba? Kaya naman po mga kapatid sa Panginoon, knowing, pumitas tayo ng isa sa mga katangian na dapat natin nakikita sa buhay ng isang Kristiyan na yung magiging mahinahon. Okay, natututok tayo. Okay, nawawalan tayo ng gana. Okay, nawawalan tayo ng tiwala sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon at pagkakataon. Pero hindi po yan makakatulong kung i-deal natin ang ating sarili sa mga ganung bagay na walang kahinahunan. Tandaan niyo po, kasi ninyo, pag ikaw nag-isakong sa isang tao, sa isang pangyayari, sa isang event, ano nangyayari sa inyo? Pag masyado ng fluid, nakapagpol lang kayo. Nagigipot na kayo. Napagsastrip na kayo. Yung mga bagay na gusto nyo gawin, hindi nyo nagagawa. Alam ko ba? Nakasayang ng isang araw na maganda at mabuti ibigay sa'yo ng Diyos na hindi nangyayari at nagaganap sa buhay mo dahil hindi mo binibigyan ng pagkakataon yung kahinahunan ay mag-develop sa buhay mo. Alam ko ba? Now, bakit po minsan mahirap mag-develop ang patience? Yung kahinahunan, bakit po? Meron po mga ilang bagay. Sabi po dito, kasi ang tao daw po ay likas na hindi magpapasensya. Totoo naman. Alam ko ba? Mainipin. Alam ko ba? Na mga kapatid na Panginoon, alam ko kayo mga magulang, ako po hindi ko ako magulang. Lahat po nakaranas na, lahat ng mga magulang ay yung pinta ko na sabi ko. Nung baby nyo, minsan nararanasan nyo, sa gitna ng gabi, ng inyong pagtulog, bigla nilang siyang gigising at iiyak. Tama po ba? At yung sagot hindi naman magsasalta na gato. O sige, naiintindihan ko naman si mama at papa na pagod na nag-alaga sa akin buong araw. Hintayin ko na lang sila kung kailan sila mayroong komportable. Oras, tama po ba? Hindi ka na ng baby, tama po ba? Kaya ano ang gagawin ng bata? Iiyak at iiyak at iiyak siya
hanggang nakuha niya ang atensyon mo kung bakit siya umiiyak. Siguro minsan basa na yung diaper, minsan kumain, minsan nabubugbang, tama po ba? Ganon ng tao, likas na sa kanya. Simula bata pa siya, hindi na siya pasensya, mainitin na. Bata pa lang, mainitin na. Hindi pa lang mainitin na, tama po ba? Ganun isa sa mga dahilan, minsan, bakit napakayong pasensya kasi it was magnitude. Kaya nasabi niya, Apostol Pablo, pagnayin ito. Alam po ba? Magkaroon tayo nito. Tama po ba? Mga kapatid sa Panginoon, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan po natin magmadali. Alam po ba? Kailangan din po natin magmadali. Kaya nga po, ang sabi nga daw po, ang paghihintay daw po sa isang bagay ay pagpapakita kung gaano mo pinapahalagaan yung bagay na hinihintay mo. Alam po ba? Kaya naman po mga kapatid sa Panginoon, ito yung isa sa pinakamagandang bagay. No? Kaya naman po, isa sa mga reason din, because of pride. Selfishness. Ano po ba? Makikita natin to. No? Makikita natin to sa mga tao na sa paligid natin. Yung mga nagbibigay sa mga pride. Ewan tayo nagulong ng po. Nasabi mo isang angkor, yung isang tumatak yung sinagos, kasi yung makakapagulong ka na pala sa kapwa mo eh. Kung ikaw ay individual pa lang, bakit mo ba kailangan ito ng buwos? Yung pagiging sinagos, nakakakulong ka na pala. Ano yung pagkakaganon? Kung yung nahirapan ko sunod yung tumatak mo, sabi nilang, para mas, dinagdagan lang, mas makatulong ako. Alam niyo po, ang pagtulong sa kapwa, malala po lang hindi pa maganda. Wala lang mas. Para mas makabawi. Para mas makabawi. Na, mga kapit sa Panginoon. Balik po tayo. Nakikita po natin ito na dahil sa Christ, nakikita natin sa ating mga kasama sa trabaho. Sa eskwelahan. For example, bigyan ko po kayo sa magandang example. Meron pong isang grupo ng mga pato. Yung pato, merong pastor. Nasabi ng pastor, habang nagtukurong siya sa kanyang mga pato, meron pong dumaan na isang agila. At sabi nila, alam mo, tayong mga pato, mas maganda yung aking mga pakpak sa mga agila, mas malapat tignan nyo. Sabi ng mga pato, naniniwala kami sa pastor. Wak, 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 wak. Gumagano ito. Wak, wak, wak. At mas maganda yung ating mga tuka sa kanila. Kasi tuka natin lakad. Pastorami tayo ng pagkain. Naniniwala kami sa pastor. Wak, 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 wak. Mas maganda po yung ating paa. Sa kanila, nakakatakot sa ating maganda. Naniniwala kami sa ito. Wak, 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 wak. Kaya po ba? At kaya natin lumipad at mataas sa kanya. Naniniwala kami sa iyo, pastor. Wak, 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 wak. Nawala yung po pagtapos ng service. Kung hindi po nila, hindi sila nakalipad, kagaya ng hadila. Ayaw po ba? Yung pastor, puro yakabang eh. Ganun-ganun po sila pag-ibig. Alam niyo po, minsan yung proyekt na sinukan, kaya hindi ka natutulungan ng ibang tao. Alam po ba? Gusto ko na lang iyangan. Pero dahil sa Panginoon, hindi ka mo naman. Alam po ba? Nakakapit sa Panginoon, yan po yung leader ng Christ. Now, Panginoon, bakit po hindi po madali magpapagpasensya dahil kung po magpap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 
pansin mo lahat ng instant. Instant noodles, instant coffee, di ba? Instant coffee, instant marriage, instant ulam. Bakit di ba? Bago ka makapag-produce ng laka, magkakalib ka. Ngayon, meron na instant laka.
Dati, maghihintay ka pa ng isang buwan o ilang mga panahon bago dumating yung sulat. Ngayon, email na lang. Inuso mo lang, text na lang at hawa. Lahat nilang instant, kaya po ang panahon po natin ngayon, madalian. Tama po ba? Dati, ang panuluyo ng isang lalaki sa isang babae, bati po sa mga kwento, ng mga mag-ahead sa akin, na talagang nasisikap pa daw po ng mga kaon-kaon, pinupulo, tama po ba? Nag-iigit ba? Para lang po maipakita nila yung kanilang intensyon at pagmamahal sa tao ay gano'n na lamang. Amin po ba? Ngayon sa panahon ngayon, dito lang na sasagot na ang babae, pag-text, I love you, sasagot ng babae, I love you, mama, amin po ba? Dati, ang babae, pinunpuntahan sa bahay para igawad. Ngayon, iti-text na lang tayo sa kanto, doon sa may, ganito. Alam mo po, dyan nabuo yung puppy love. Pero di ba yung mga aso may lugar doon sa kanto-kanto? Diba? Pero kung ikaw po talaga ay, ko lang ganun eh. No? Amen, diba? Kaya naman po mga kapatid sa Panginoon, sa paligid at tutumasin natin lahat na lang minamadali. Amen po ba? Kaya ang mga tao hindi na natututo pasensya. Alam po ba? Kaya naman po mga kapatid sa Panginoon, kaya naman, nakikita po natin ng pagpapasensya ang pagkakaroon ng kalinaunan sa isa pong magandang bagay. Basahin po natin ang aklat ng Kawikaan chapter 14 verse 21. Ito nga po, Kawikaan chapter 14 verse 29. Pagkibasa nga po, verse 29. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangkaman. Pag madali na daw po magaling, ang sabi ng Biblia ay, Paulo po ay, ano ba? At Proverbs chapter 15 verse 18 po. Chapter 15 verse 18. Ang mainom ng puno ay lumalaan ang kayapan sa pagbilang ang mailang. Amen? Tama po ba? Sabi po na mga sura na po, Sister Ferdy. Ang mainit na ulo ay umaantok sa alitan, ngunit pumapayapa sa kabiguan ang kaninahong isipan. Kaya naman po ako naniniwala po ako na walang isang bagay na hindi naayos sa maayos na usapan. Kaya nga po pag nag-aaway, di ba masakit sa tenga pakinggan pag pareha sila ng sasagutan? Kaya nga po, para maintindihan mo po yung sinasabi at bakit nagkakaroon siya ng ganong hinanakit sa'yo, tumahimik ka muna, pakinggan mo baka tama siya. Alam mo, tumahimik ka muna. Huwag ka muna sumabay sa mga sinasabi niya. Pakinggan mo lang. Diba? And then, sabi mo, kumusta na? Babalat ka, alam mo, parang ang gano'n na nagbibigiran ako. Pero bigyan ang mangyari. Ano ko ba, hirap na lang niya. Pero dapat ako. Pakinggan mo. Kaya ang mangyari doon, wala kang sa galit. Mataasan. Ang mas masakit pa dyan, kalakasan ng boses. Dapat. No? Para yung nag-iinom, magulang manasisiga. Oo. Para yung para yung isang beses lang, tagadi lang yung isang araw. Paglabas ko, sila nag-iinuman hapon. Paglabas ko ng mga bandang alas 9, bumili kasi ako ng yelo. Ba yung nag-iinuman, susumpo ka na? Eh, paano? Wala na sila sa kapatid. Alam mo, walang umaawa ko, nagbubulungan sa kalsado. Oo, talagang makikita mo, laki pa sumutok. Walang umaawat, kahit ako hindi ako umawat eh. Kasi bakit po? Una sa lahat, nandun yung mga tao na mas malaki sa kanila, hindi inaawat, ako pa kaya. Ano po ba? Na mga kapatid sa Panginoon, yung ulo na gagawa ko, pag masyado ka mainit ang ulo, kaya bang, ano po ba?
Eh, yan po nagiging kailangan po maraming nagiging kawin. Pero, paano naman natin matidevelop ang pagiging mahinahon? Ano maganda? Alam po ba? Basahin po natin ng John chapter 15, verse 15. John chapter 15, verse 15. 1:15, may kubasa nga sa TV. Ito ay John 15:15 po ah. Ito ko lang. John 15:5. John 15:5. Ano daw po sabi dyan? How we will develop patience? We will abide in. Tama po ba? Number one secret, how we will develop patience is to abide in Christ. Tama po ba? Kaya naman po, dapat natin maintindihan na para ma-nourish yung ating tinatawag na imnas, yung ating tinatawag na pagiging mahinahon, dapat nakakadun tayo doon sa puno. No? Yung source ng kahinahunan. Ano po ba? Dapat lagi tayong nakasugpong, lagi tayong sumasama, lagi tayong nagkabay. Ano po ba? Na mga kapatid sa Panginoon. We cannot produce patience unless we are abiding in Christ. Ano po ba? We cannot produce patience unless we are walking in steps. Hindi makakapag-produce, hindi mag-develop yung pasensya natin kung hindi tayo susunod sa Kanya, kung hindi tayo mananatili sa Kanya. Hindi madi-develop yung patience o kalinangunan sa atin, kung hindi tayo magbabasa ng Kanyang salita. Alam po ba? Hindi tayo magiging mahinahon kung hindi tayo lalago sa buhay natin panalangin. Yung prayer life natin, kung hindi tayo lalago sa buhay ngayon, kung hindi tayo manalangin, tama po ba? Ng mga kapatid sa Panginoon. Yung mga bagay na ito, para ma-develop po yung patience natin buhay. Abide in Christ. Alam po ba? Bakit po? He is the perfect example of patience. Alam po ba? Yan naman po, para ma-develop din ang ating patience, sa malit na ba, pati ng po natin, huwag na natin masyadong pansinin ng mga bagay na masyadong nakaka-frustrate sa atin, tama po ba? Let's consider it a lot in the past. Sagutin na natin itong bagay na to, pati na lang yan ng nakaraan ko, alam po ba? Natuto naman ako, huwag na natin balik-balikan yung mga bagay na nakaka-frustrate. Alam po ba? Kasi once na pinabalikan mo yung mga bagay na naging frustration mo, at inaalagaan mo yan, no? Malalabig kayong tumulong sa ilan. Pero kung iisipin mo, yung mga bagay na nakaraan na nag-frustrate ka, hinayaan mo nilang tangayin na nakaraan, alam po ba? At harap ka na may panibagong pag-asa sa kinabukasan. Well, magandang bagay tayo. Alam po ba? Kaya mga maraming tao na hindi nila nakikita ang kagandahan at kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay because they live in the past. So, buhay sila sa mga nakaraan nilang frustration, sa nakaraan nilang mga failures. Alam po ba? Kaya naman mga kapatid sa Panginoon, sa aking pagtatapos, basahin po natin ang talata ng Exodus chapter 14.
Exodus chapter 14, verse 13. Po, may ibasa. Amen. Tama po ba? Sabi ni Moses dito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Makikita ninyo kung paano kayo iniligtas ngayon ng Panginoon. Ang mga Ehipsyo na nakikita nyo ngayon ay hindi nyo na makikita kahit kailan. Ano po ang pinag-uusapan dito? Sila po ay mga panahon na yan, sila po ay nandoon po sa bunganga ng Red Sea. At sa likod po nila, ang bata-batalyong kawan ng mga Ehipsyo na ang tanging layunin ay patayin po silang lahat. Kaya nga po ang wika ng mga Israelitas kay Moses, wala kang lugar sa Ehipsyo na paglilitin namin at dito mo ako nagdadalingin sa isang lugar na kung saan hindi nakita ng Diyos. God's forsaken land. Ano po ba? Hindi nila nakita kung paano sila inilabas ng Diyos sa Ehipsyo. And yet sila, hindi sila naging magpapasensya, hindi sila magpaginahon kung ano yung gagawin ng Diyos sa kanila. Kaya sabi ni Moses sa kanila, huwag kayong matakot, huwag kayo kung paano kayo. Siya. Yung Panginoon, alam mo ba mga kapatid sa Panginoon? Kung tayo po ay mananatili, huwag i-develop natin yung kahinahunan sa ating buhay, we will see the deliverance of the Lord in our difficult circumstances. Makikita natin paano tayo ililigtas ng Diyos sa lahat ng pinakamahihirap na sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga sabi niya nga po, be still, know that I am your God. Yung iba, manatili ka dahil ako ang Diyos. Alam ko ba? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, meron pa po tayong dahilan para hindi po natin yung i-develop ang salitang patient. Nandun man minsan na tayo po ay nakakaranas na nasusubo ang ating pasensya. Nandun po minsan na nasa-challenge yung ating patience sa mga problema, ng mga circumstances, ng mga tao. And yet, ang sabi ng Panginoon, kung magiging mahinahon ka, yung mga bagay na nakikita mo mahirap ngayon sa harapan mo, kagaya ng dagat ng ula o rin na yan, gagawa at gagawa ko ng paraan para sa iyo. Pagkat ang sabi ng Galatians chapter 5, verse 22, walang batas na sabi ko doon, handang sa mga to. Diba? Kaya nga po, salamat tayo sa Panginoon, pasalamat tayo sa Panginoon dahil tinuturuan niya tayo na maging mahinahon. Kaya nga po, isa sa mga katangian ng mga Kristiyano, tayo po dapat ay mayroong kahinahunan sa ating sarili. Amen po ba? Full na tayo. Tayo hindi na full equal. Hindi na tataranta, hindi na... Alam mo ba yan? Hindi okay. Hindi overreacting. Hindi overrated. Amen po ba? We are not overacting Christian. We are not overrated Christian. We are simply full Christian because the Lord is on our side. Kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya naman po, lahat po na naniniwala na tumanggap ng pagpapala sa akin ito sa biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga pa,